Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Today, September 8, 2023, the entire Catholic Church gladly commemorates a special day, which is the Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary, our Heavenly Mother, and the Judges of all graces. Maayong aga to our fellow Artenians, to the city of Bago, kag sa tanan nga tumalanaw. I am Sam Alexis Labrador, Docu Team number 36, kag ini ang balita ni Ramon reporting, brought to you by RTNHS Docu Team. And we fear God. We will be always Reporting for balita ni Ramon, Thanksgiving Mass Edition. Subong nga adlaw, Setyembre 8, yari kita diri subong sa Ramon Torres National High School, kung sa din aton makita sa akong likod ang ginhawat nga Thanksgiving Mass bilang parte sang monthly tradition sang institusyon. Sponsored by the Science Department, this Eucharistic celebration is commemorated sa pagpasindungog sang kaadlawang sang aton Birhen Maria, kag bilang tanda sang grasya sa unang nga Biyernes sang bulan. Ang ining nga selebrasyon ginpangunahan sang recitation sang Holy Rosary bilang paghalad sang pag-abi-abi sa Iloy sang kalibutan nga si Birheng Maria sa pagpanguna sang Youth for Mary and Christ Liturgy Ministry sang eskwelahan. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Pagkatapos sini, kinsuguran ang Santos nga Misa ni Reverend Father Segundo Chua III. So we want to learn, and if you want to go, we say yes. There are possibilities, like the Blessed Mother who said yes to the Lord's plan. Kabalo ka mo may plano ang Diyos sa tagsakat isa sa inyo. And if we are attentive enough, no, we can conform ourselves to the plan of God for our lives by saying yes every day. Nga ang nagakagto ka sa eskulahan ano adlaw? Why are we here every day? Ikadamo na sa rason. May iban nga nagakagto ka sa eskulahan, hindi man para magtuon, hindi para magyaga-yaga. Ngayo banon, oo, makalog, pagkabag timan katamaran, hindi na mapuslan, wala nang gatuon, nagayaga ang opisyo. These people are not saying yes to the challenge. These people are not saying yes to self-discipline. These people are not saying yes to learning. These people are not saying yes to success. They're in fact turning away. They are saying no. Ano magalino ko no ikaw, ginasirad-an mo ang tanan ng mga opportunities sa imo kabuhi. Imano ka? Kasirado ng opportunities sa imo kabuhi. Igo mo na realisar nga kinanglanon mo gali magtuon, kinanglanon mo gali disiplinahon imo kagalingon, igo mo na diskubihan na, tigulbang ka na, nagakataktak na manipon mo, nislo na lang nabilin sa imo. Pwede ba bakit gulang ka na? Say wala ka na sa himuon, ano pang himuon, baka hindi ka naka-eskwela, kaya hindi ka naka-kadangdang sa ngalan mo. Ano ng punto? While you're young, say yes. Samtang bata ka pa, tunin mo magsiling oo sa mga panghangkat sa kabuhi. Kay may kusog ka pa. Kay mag-aabot ang tiniol na tigulang ka na, hindi ka na maka-say yes sa challenge. Bangod kay mahuyang ka na. Kasi hindi.
gamita ang imo kusog, gamita ang imo good health, no, para hilo sang tikang nga magtinad ka sa ulihi. Sa iya homilya, iya ginpahanumdum sa mga kabataan nga kinanglan ang kalinong kag presensya samtang gamisa. Opportunities knock only once. And when there is an opportunity, have the courage to say yes. Dugang paniya, saying yes while being young is a strength we should use to the utmost potential while we still have the opportunities to reach our dreams. May this serve as a life lesson sa aton bilang mga kabataan to transcend our boundaries and live life to the fullest. Sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Kaupo ta subong si Ms. Floria Lynn P. Tubal, Advisor sang Youth for Mary and Christ Liturgy Ministry. Good morning, ma'am. Good morning, Sam. Ano ka-importante ang pagselebrar sang Santos nga Misa, especially sa aton nga eskwelahan? Good morning sa tanan kag una sa tanan, happy birthday kay Mama Mary sa tanan nga mga September birthday celebrators. Bilang ako bisa ka Kristiyano kag Katoliko no nga sagrado, isa ginaiya ka sa akon ka importante nga bagay ang spiritual well-being sa isa ka tawo. Ako believe ko ya nga hindi tanan ang tawo lawas lang kundi may kalag. So ang kalag nga ini amo ni siya ang nagapahatag sa aton sang dako gid nga meaning sa aton life nga nagakilala nga may Dios ta. So paagi sa aton sa mga pagsimba sa Dios, ginakilala ta una nga ang Dios amo ang aton nga creator, manunuga. Kung sa diin tanan nga mga blessings iya halina iya sa iya aton kabuhi kang tanan-tanan nga upod sa kabuhi. So dako-dako ginayang kalipay ko kung magpasantos nga misa kita tungod aton ina pagdayaw pagbalik sa Ginoo sang aton nga sang iya kaayo sa aton bilang iya nga mga anak. Subong nga adlaw sa pagdumdum sa kaadlawan ni Mama Mary, paano ini makaapekto sa aton pagtuo bilang isa ka Kristiyano? Tanan kita may iloy. Ang iloy isa ka importante nga persona sa aton nga kabuhi bilang isa ka anak. So bilang isa ka Katoliko nga Kristiyano, nagapati kita ya, nagatuo kita nga si Mama Mary, iloy gid jan Jesus. Nga kung sa diin, nagasiling kita nga aton siya tahuron man bilang isa ka iloy, tungod kita tanan dapat magtahod sa aton nga iloy. No, kag subong ang significance ining adlaw nga birthday ni Mama Mary is a very very great day sa selebrasyon sa Katoliko na simbahan because kita subong naga-celebrate nga may kalipay because kung wala ang aton iloy nga si Santa Maria, wala matigayon ang plano sang Ginoo nga padala sa iya anak nga si Jesucristo. Kadason kakalipay ang tanan tungod birthday sang aton nga iloy, langit non nga iloy. Happy birthday uli, Mama Mary. For the last question, ma'am, ano ang mahatag mga mensahe o kung pahanumdom sa mga estudyante sang RTNHS sa tion nga kita magselebrar sang Santos nga Misa? Mixed feelings gid ko da. Puno ko sang kalipay, magutang kita sang Santos nga Misa, mag-celebrate kita. Tungod ginabutang tang Ginoo sa aton tunga, sa aton ramo sa eskwelahan, ang kaimportansya sang intervention or divine intervention sang Ginoo sa aton eskwelahan, no? Kag ang tanan-tanan nga blessings baluta halimit na nagtubod ni sa kaayo sang Ginoo kay ginabalik ta sa iya ang tanang nga pagdayaw. Tapos kakasubo man ang akon nga tagipusoon whenever nga nagasantos nga misa nga ang iban wala gid ka intindi kung ano katahom sini nga selebrasyon, no? Although di taman sila mabasol. Now, ang ako lang concern, isa lang gid para sa mga hello mga kabataan, hello mga Artinians, gina-challenge ko gid kamo. Ipalapnag ta kung sagad ta gani mag-shout out. Tinga hindi ta pag-shout out ang Ginoo, no? I-shout out ang Ginoo. Kaya mo ni siya yung pinaka-powerful nga being sa aton kabuhi. Now, i-shout out ta sa paagi sa pag-attend sa Santos nga misa, kag sa mga ano pa din mga religious nga mga activities. So mga anak, please sa masunod nga mga Santos nga misa, aton ni hatag ang tinion nga mag-silent kita, hatag ta ang 1 hour nga pagdayaw sa Ginoo, pagbugos nga respeto sa Ginoo, kag pag-behave sa Santos nga misa.
I-avoid tagid ang lagaw-lagaw, ang kutsukutsuhanay dila, ang marites dira, ang paggamit sa cellphone, kag ang mga bagay-bagay nga pakadto pakari, no? Kay hindi na siya nami, hindi na makabulig. Matang ang bagay ni Father to bala, if you say yes to anything that is holy, you open your doors to more opportunities kag blessings ni God. So i-open mo ang opportunity mo, say yes to God. Kung nagamisa kita, focus, hatag ang 100% attention sa iya, kag i-offer ang imo pangamuyo. Kay dira siya for sure. Remember, prayer is power. Indeed, ang monthly Friday Mass isa ka pamaagi nga makapa-improve sa spiritual aspect sang RTNHS student body. This is the RTNHS Docu Team reminding you to please keep silent and genuinely reflect in our next Thanksgiving Mass. Once again, this is Docu Team number 36, Sam Alexis Labrador, reporting for Balita ni Ramon. Thanksgiving Mass Edition, and see you next time!